Pagkatapos po ng aklat ng Nehemia, what's next? Inihahandog ko po at buong puso ko pong ikinagagalak na sabihin po sa inyo na matapos po ang aklat ng Nehemia na matatapos ngayong pong linggo pong ito. Sa susunod po na linggo ay ang mga sumusunod po na aklat ang ating pong magiging susunod na serye. Ang aklat po ng Efeso, ang aklat po ng Santiago, at ang aklat po ng unang Korinto. Amen? Isama niyo po sa panalangin na tayo po ay makagawa po ng iisang tema na kapalit po nito pong rebuilding the wall na galing po sa nais ng Panginoon mula po sa aklat pong iyon. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, Efeso, Santiago, at unang Korinto. Yan na po ang ating pong tatlong aklat na magkakasunod na ating pong pagbubulay-bulayan sa mga sumusunod po na linggo. Pwede na po kayong mag-advance reading, mga kapatid. At next Sunday, Pastor Eman ay sisimulan niya po ang sa aklat po ng Efeso. Tayo po'y manalangin para po sa salita ng Diyos. O aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal, dakila. Napakabuti po ninyo dito sa Filipino Christian Church Manila. Hindi matatawaran, o Diyos, ang inyong pong kabutihan at katapatan. Hindi po dahil may mga answered prayers kami. Hindi po dahil ang ganda ng aming pakiramdam. Hindi po dahil sa anumang bagay na magandang ginawa po namin o magandang gagawin pa namin. Kundi it is because of who you are. Yun ka. Yun ang iyong katangian bilang Diyos. At hindi po kailanman nakadepende kung ano kami, kung anong ginawa namin, at kung anong gagawin pa. Ikaw yon bilang tunay na Diyos. Kaya naman sa iyong salita, patuloy po kayong mangusap. Patuloy niyo po kaming tawagin sa isa pong pagpapakumbaba, sa isang tunay na pagtalikod sa aming mga sala at pagsunod po sa inyo. Na sa huli pong aming pagbubulay sa aklat po ng Nehemia, o Diyos, patuloy niyo pong tawagin ang iyong pong mga anak sa isa pong pananampalataya na may pagbubunga, sa isang pananampalataya na may pagsunod. Na ikaw lamang po ang madakila, mapuri, masamba at maparangalan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Ang title po ng ating pong mensahe po ngayon pong first Sunday po ng October. Hindi ko po alam, si Pastor Mark parang lagi pong nagbibinata ang kanyang boses. Did we really rebuild the wall? Did we really rebuild the wall? Sabihin mo nga po sa katabi mo, did we really rebuild the wall? Naitayo po ba natin talaga ang wall? Pause for a while. Magandang pakinggan at may mga iilang linggo o patuloy na nasisiyahan at nagugustuhan po natin ang salita po ng Diyos. Amen? Subalit, ang salita po ng Diyos ay hindi lamang tila baga isang musika na kung kailan po maganda, ay doon lang po tayo. The book of Nehemia expose the condition of our heart. Amen? And as we move forward, dito po sa aklat ng Nehemia, mga kapatid, ihanda mo po ang iyong sarili. We really need to ask. Kailangan po natin pong tanungin ang ating pong sarili. We really need to ask. Kailangan po natin tanungin ang bawat individual, ang bawat pamilya po natin. And even as a church, Filipino Christian Church Manila, did we really rebuild the wall? Amen? A timeless reflection as we rebuild the wall. Ang sabi po ni Pastor Eman Ilagan last week, 3 beses ko po pinanood ang isang live at 2 pong replay. The true test of revival is tested through the lens of time. Amen? Let me repeat. The true test of revival is tested through the lens of time.
Masasabi lang po natin na nagkaroon ng totoong pagbangon, totoong revival here dito sa FCC Manila through the test of time. Amen? Sapagkat sa Nehemiah 13, ilang lang pong taon ang lumipas, yung kanilang oath, yung kanila pong mga pledge sa chapter 10 ay nasira. Amen? Yung mga Levita, bumalik, nagsaka. By the way, ang mga Levita po, nung nagsaka sila doon, ay ibig sabihin, nagtrabaho sila because wala po silang lupa. They don't have any land inheritance sapagkat they are called to focus sa temple. Amen? Take note of that. And then here we are, pagkabalik po ni Nehemiah, nakita po niya, may nakatira sa templo, nag-compromise yung pare. Umalis yung mga Levita. Sapagkat anong kakainin mo doon sa templo? Bakit ko narinig yung aking boses? Sabi ko, teka lang. May bumibisita ba sa akin? Ganon? Okay? Yun po. And here we are, nalungkot si Nehemiah. Kaya nga, ang pagpapaalala sa ating pong kapwa, lingkod, the true test of revival is through the lens of time. Amen? Masasabi lang po natin na totoo tayong pong nag-rebuild, totoo tayong nakabangon sa pagpapapanday ng panahon. Amen? And are we really moving forward and applying the demands of rebuilding the wall? Or are we just slowly but surely repeating their mistakes again? Amen? Are we really moving forward? Or are we just repeating the same mistakes again and again, mga kapatid? Again, true revival is tested through the lens of time. Amen? Unang taon, ikalawang taon, ikatlong taon, ikaapat, ikalima, 10, 20. Mananatili pa po ba tayong tapat sa ating mga ipinaglaban? Sa ating pong mga itinaguyod? Or we will forget the lesson and go back to our former lives? And how can we test if we really rebuild the wall? Paano po natin masasabi, mga kapatid, na we really rebuild the wall as a church and as an individual? Na itinayo po talaga natin muli ang pader. At paano po natin ito masusukat? Let's go back to the book of Nehemiah. Amen? Tignan po natin. 13 kabanata na kailangan po nating balik-balikan. Ang tao po na makakalimutin, pagpapaalala ang kailangan po. Amen? It is human nature to easily forget things. Amen? Kaya po, tignan po natin ang ating mga sarili, tignan po natin po as a church, if we really rebuild the wall. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na? Number 1, rebuilding a personal prayer life. Bakit may question mark doon? Pakitanggal na lang. Rebuilding personal prayer life. Ang sabi po sa Nehemiah, chapter 1, verse 4, nang marinig ko iyon, yung pong report ng kanyang kapatid, umupo ako at umiyak. Ano yung narinig niya? Sira-sira ang wall. Wala na. Tapos na yung 70 years. Ang Persian Empire na ang namumuno. At nakibalita si Nehemiah, kumusta na yung Jerusalem, Southern Kingdom. At nang marinig na yun yung balita na ito, lustoy-listay, sira-sira ang wall. Bagamat wala na sila po sa captivity as a result of their disobedience,
Ano sabi ni Nehemiah? Ilang araw akong nagdala hati at nagayuno. Ilang pong siya nag-prayer and fasting? Ilang buwan? Less than 4 months. Before any rebuilding, meron munang tuhuding. You know what is tuhuding? Tinuhod muna niya sa panalangin. At ilang buwan po? 4 months. At nanalangin sa presensya ng Diyos na kalangitan. Amen? Nehemiah recognized na, Lord, laban mo to. Lord, ministry mo to. Itong rebuilding the wall na to sa Jerusalem, it is not my own work, it is your work, it is your battle. Kaya ano sabi ni Nehemiah? Bago siya magplano, bago ang lahat-lahat, kailangan muna niya itong tuhuran sa panalangin, nag-ayuno siya. And some Bible scholars, ang sabi nila, nagsimula po siya ng December, kalahati, at natapos siya ng April. Mga kapatid, Nehemiah recognized the need of intense prayer. Hindi po yung intense po na parang nanginginig ka po, no? Hindi po yun. Ibig sabihin, seryoso. Sino na po sa inyo ang nag-ayuno ng 4 months or less than 4 months? Meron na po ba dito? Tayo po dito sa church, pagkapatak ng January 2, meron tayong less than a week na church prayer and fasting. Si Nehemiah po. At ang kanila pong fasting ay Daniel fasting, by the way, yung kanilang ginagawa. Kaya mga kapatid, ito ang maganda pong tanong. Sa ating pag-aaral ng Book of Nehemiah, as Nehemiah recognized the significance of prayer before planning, before doing something, bumalik na po ba tayo sa kahalagahan ng pananalangin bilang individual, bilang pong pamilya, at bilang iglesia? Amen? Humagog na ba tayo pong magpila-pila at magkanda sumiksik sa ating Zoom prayer meeting? Amen? Dahil nagkaroon ng rebuilding. Inulan na po ba tayo ng inquiry sa ating pong chat kung ano ang oras ng prayer meeting because result of true rebuilding? Think about that. Did we really rebuild? Ang bawat pamilya na ba ay binigyan ng space at importansya ang family prayer intentionally? Ang bawat pamilya po ba ng FCC Manila, dahil na-recognize ni Nehemiah, did we really go back as a family to intentionally pray with one another? Or honey, sweetie pie, o anumang pie-pie, pagod tayo, busy tayo, pwede naman yan, let's pray now, bukas na yung amen. Did we really go back? Tandaan po natin na bago pa man ang iglesia, meron tayong personal na affairs at meron tayo pong family affairs. Baligtad at nakakalungkot na kung ano ang kakulangan sa individual at sa pamilya, hinahanap sa iglesia. That is a long time mistake that we are doing. Amen? Kaya tignan po nyo, mahirap mag-progress because in the first place, may problema sa personal, may problema sa pamilya, and then we are expecting the church to solve the individual and the familiar problem, and then we are asking God and the leadership why we are not even growing. Amen? Na kung tutuusin, ang pagpapala, pag-rebuke sa iglesia, pupunta yan sa personal, aabot yan sa pamilya, then outflowing na lang sa church. And that is the design and the attitude ng mga mananampalataya sa Book of Acts.
Hindi yung pastor, ang tigas ng ulo ng anak ko, bahala ka dyan. Pag hindi mo yan na-born again, ikaw ang aking maboborn again. No. Individual first. Amen? Personal. Amen? And then family. And then church. Amen? Then outflowing na lang. Amen po ba? Babalik at babalik po tayo sa ating kanya-kanyang pamilya after this. Tama po o hindi mali? Di po ba? Ang iyong makakasama, ang iyong asawa, ang iyong pamilya. Amen? Ako sobra akong malulungkot na dito sa church as a family, you smile with one another. You greet one another. And then sa inyong pamilya mula Monday to Saturday, you cannot smile with one another. You cannot even talk with one another because your best friend and your true friend is your cell phone again and again. And then we expect, Lord, bless our family. Lord, spiritual growth, breakthrough upon breakthrough. There's something wrong with that. Amen? So, personal prayer. Hindi ko maintindihan. Ang panalangin ay libre. Tama ba? Hindi naman tayo kapag, anak, pag nag-pray ka, you need to pay 12% VAT before I will hear your prayer. Amen? Pero, I cannot understand. Bakit po tayo nahihirapan as an individual and as a family to really intentionally pray with one another? Baka po ba lumapas tayo ng langit? Or baka masyado na tayong spiritual? Sabi nga ng isang commercial, ang isang pamilyang nananalangin sa bawat isa ay tumatagal na magkakasama. Amen? Di po ba? Why we are in the generation na mas malapit pa ang ating mga anak sa cellphone kaysa tayo po ay pinagdurugtong ng panalangin. Amen? Think about that. Did we really rebuild? Amen? Number 1 pa lang yan. Kaya pa? Kaya pa? Sabihin mo sa katabi mo, kaya pa? Nung panahon po ng Western Church, hindi ko babanggitin ang kanyang original na pangalan, Western Church. Sa kasaysayan po ng church history, alam po ba ninyo kung magkano ang benta ng kada panalangin kapag tinugon? Malaki! Kaya po naitayo ang St. Petersburg. Ang tawag nila dyan ay indulhensya. Indulgence. Western Church, kasi Eastern-Western. Amen? Kaya yung mga pastor, kung gusto nyong yumaman, magbenta tayo ng dokumento ng indulhensya. Ano nilalaman noon? Halimbawa, pag lumapit sa akin ng prayer si Nanay Sid, Pastor, pakipray mo naman na ako'y gumaling. Sabi ko, Sister Ana, pakiprint mo nga. Gagaling ka. Lalagay ko sa envelope. $50,000. Wow. Grabe, no? Kaso lang, play money. Amen? Number 2, rebuilding of ecclesiastical unity. Pagkakaisa bilang mga mananampalataya sa iglesia. Amen? Titigan mo ng kaunti ang katabi mo. Kapatid, kapamilya mo yan. Sabihin mo nga sa kanya, kapamilya palakit ha? Amen? Kailangan habang tumatagal dito, hindi tayo dapat nagkakasawaan. Amen? Amen? Magbago man ang ginagamit niya mula sa funds hanggang sa Lux Organics. Hindi mo yan pagsasawaan. Amen? Because we need to rebuild ecclesiastical unity. Walang ibang magsasama-sama, walang ibang magkakabaya-bayanihan, kundi tayo. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo yan, bahagi ka. Kaya wag kang mang-iwan sa ere. Dali, sabihin mo. Amen?
Di po ba? Ano sabi po sa Nehemiah chapter 3? Ang bawat Israelita ay nagtulong-tulong upang ang pader ay muling maitayo mula sa Levita, sa anak na babae, sa anak na lalaki, every family, regardless kung ano man ang kanilang social and economic status, nagtulong-tulong. And here we are dito sa FCC Manila. If we really rebuild the wall, dapat nagtutulong-tulong tayo. Amen? Minimiting kayo dahil sumusunod kayo. Amen? Uulitin ko po yun. Minimiting kayo kasi sumusunod. Amen? Hanggang doon lang ako. Amen po ba? Itong mga Israelita, gigil na gigil. Yung pader, nakita nila, sira. Mahusay na naipasa ni Nehemiah yung vision. At ang sabi ng mga Israelita mula sa Levita, kung ano yung tapat nila, yun ang kanilang ginagawa. So therefore, dito sa church, kung talaga pong desidido, desperado tayo sa rebuilding, no need for us. Intentional na natin gagawin yan. Amen? In short, given na dapat yan. Amen? Sino pa po ba ang magtutulungan kung di po tayo-tayo? Amen po ba? Kaya tignan po ninyo yung pong Southern Kingdom, yung bawat Levita, ama, ina, even their daughters and children, help to rebuild the wall. Tayo po, kumusta ang ating mga ministry? Amen? Alam nyo, meron akong kilala, maliban sa mga given na, maliban sa mga pioneers na natin dito, hindi ko maintindihan. Sa gawain, nandun siya. I'm using irony. Don't interpret it as literal po, kabaligtaran ang ginagawa ko. Sa training, andun siya. Sa prayer meeting, andun siya. In every ministry, andun siya. Minsan, tinatanong ko ako sa sarili, sino sundan ba ako nito? Nagkaroon na yan ng stroke, andun pa rin siya. Gumagawa pa rin ng assignment kahit pinapa-excuse ko na. Minsan sabi ko, kung ako nagba-vitamin C, ano kayang vitamin nito? Itago natin siya sa pangalan Tito Danny. Sabi ko, grabe tong nilalang na ito. Biruin mo, 3 na lang, 4 na lang, andun pa. Minsan gusto ko nang palayasin eh. Sabi ko ba, ang kulit mong mag-attend. I'm using irony. Sarcasm, if you will. Really? Nakita mo na ba siya nag-absent, Pastor Eman? Hindi at ako nag-absent na nga ako eh. Andun pa din. Really? Di ba? Nagpasa ng assignment sa iyo, 7 minutes, nagpasa. At wala akong narinig sa kanya na, ano ka ba na, Pastor Mark, English to. Wala. He just obeyed and enjoyed the rebuilding. Amen? Look, this pogi na hindi natin matatawag na senior citizen. Di ba? Sa prayer meeting, minsan, nakalagay muna, Huawei -7, 8, 9, 10. Because sino to? Mapapalitan, Brother Danny. Ayan. Tayo nga po kayo, Brother Danny. Maupo na po kayo. Idedeklara natin ang first Sunday ng October na Danny Day. Joke lang po. And whenever I am witnessing how dedicated Tito Danny is, I would always remember yung nakasama kong matagal na naglalakad ng isang barangay, yung nanay ng ating chairman of the board sa Abu Dhabi, si Nanay Lolita. Imagine, senior citizen, umulan, umaraw, grabe. 5:00 ang Bible study noon sa Pampanga. Alam niyo kung anong oras nagyayaya? 3:30?
1 hour and 30 minutes? Really? Literal po yan, ha? Nawa po ay naririnig mo ko, Nanay Lolita. Really? At kapag sumikat po kami sa mga tricycle driver, kapag po wala siya, hinahanap ako. Kapag wala po ako, hinahanap siya. Really? At po talaga, sabi po ng mga tricycle driver, di po ba dalawa kayo? Bakit isa lang kayo naglalakad? Amen? And here we are. Akala ko doon lang sa Pampanga merong ganon. Dito rin pala sa FCC Manila. Look, this young guy, Tito Danny, nag-absent na ako, nandoon na sa iba. Andito pa rin siya. Mga kapatid, as part of rebuilding, kumusta yung ating mga involvement? Amen? Kumusta po yung ating pong commitment sa ministry? Amen? Kumusta po yung ating pong pagtutulungan? Amen? Yung ating pong mga pioneers dito sa church, praise God sa kanila pong mga buhay. Ang isang iglesia na hindi nagmamalasakit sa bawat isa ay isang iglesia na kung saan hindi tunay na nagmamahalan sa bawat isa. Amen? Because love is the only motivation to unite us. Amen? Di ba kapag mahal mo, automatic na susuportahan mo yan? Amen? Minsan nga, magkatabi pa nga kayo dyan sa inyong kinaupuan eh. Bakit? Mahal mo. Tama? Amen? Mga kapatid, ecclesiastical unity. Wala pong ibang magtutulungan kundi po tayo. Wala pong ibang magmamalasakit sa iglesia kundi po tayo. Amen? Huwag mong sabihin na, Pastor, bata pa lang ako, maraming ginamit ang Diyos na bata pa sa Bible. Pastor, ako'y matanda na, huwag mong sabihin na matanda ka na sapagkat marami din ginamit ang Diyos sa Biblia na may edad na. Amen? At huwag mong sabihin na, Pastor, ganito po at ganito yon kasi po, marami po ginamit ang Diyos na maliit sa paningin ng mundong ito. Ngunit dahil nagdesisyon silang ipagamit ang kanilang buhay sa Diyos for the sake of ecclesiastical unity, sila po ay itinaas ng Diyos. Amen? Kaya po, ang pagtutulungan ay bahagi at sumasalamin sa ating pong pag-rebuild. Number 3, rebuilding of courage and strength. Habang pong itinatayo nila ang pader, Nehemiah chapter 4 verse 1, nang mabalitaan po ni Sanballat na itinayo naming muli ang pader, nagalit siya ng gusto at hinama kaming mga Hudyo. The process and the journey in rebuilding is not easy. Amen? May mga basher, may mga tututol, may mga hindi matutuwa, yung mga surrounding nations po nila, kagaya po ni Sanballat, Tobias. Nanghihina yung kanilang mga loob. Amen? May mga pagkakataon sa ating buhay pananampalataya na nanghihina ang loob natin. Amen? Tama ba? Sino sa inyo ang hindi nanghihina ang loob? Pataas ng kamay. Sino sa atin ang hindi natatakot? O hindi nakakaramdam ng takot? Sino sa atin ang minsan hindi nakakaisip na sumuko? Ganun din ang kanilang naramdaman. Subalit anong sabi ni Nehemiah, pinapaalalahanan ko kayo na sa kabila ng pagtutol ni na Tobias at ni Sanballat and even his life, di po ba? Gustong makipagkita sa kapatagan ng Ono, chapter 5. Kung hindi nila ma-target, yung pong as a whole, tatargetin nila yung pinaka-leader nila, which is Nehemiah. Ano sabi po ni Nehemiah sa Nehemiah chapter 4? Kasama po natin ng Diyos. Amen? Sa mga panahon na nanghihina ang ating loob, sa mga panahon na natatakot tayo, sa mga panahon na tila baga po gusto nating sumuko, remember this, as we rebuild the wall, kasama mo ang Diyos. Amen? Hindi sa lahat ng pagkakataon kasama mo ang iyong asawa. Tama? Lalo na kapag may tampuhan kayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon kasama mo ang iyong mga anak. Tama? Hindi sa lahat ng panahon kasama mo ang iyong best friend o kung ano man ang iyong tawag dyan. Pero for sure,
100%, 24/7, kasama po natin ang Diyos. Amen? And He gave His Holy Spirit as a seal and deposit of our salvation. Amen? Yun ang ating pong itatak sa ating pong puso't isip. At yun ang pinaalala ni Nehemiah. Dadaan po tayo sa mga panghihina at pagkatakot at minsan gusto nating umatras sapagkat na-overwhelm tayo doon sa mga discouragement, frustrations, and yet Nehemiah reminded the nation of Judah, southern kingdom, God is with us. Amen po ba? Kumusta po ang ating pong tapang? Kumusta po ang ating pong strength? When we rebuild the wall, mas lalo po ba tayong nagtiwala sa Diyos? Amen? As we meditate, as we learn the book of Nehemiah, o mas lalo pong nanliit ang ating pananampalataya sa Diyos? Amen? Number 4. Sabi mo sa katabi mo, number 4 na. Oo. Yan. Baka nakapunta na yan sa Egypt. Okay, number 4. Ito po, napakahalaga po nito sa pag-rebuild ng wall sa aklat ng Nehemiah. Nehemiah choose qualified leaders. Amen? Kapag ang mga leader ay hindi qualified, babagsak. Tama? Pero kapag qualified ang mga yan, mananatili. Tignan po ninyo, Nehemiah chapter 7 verse 1. Ibinigay ko ang aking tungkulin ng pamamahala sa Jerusalem sa kapatid kong si Hanani, kasama si Hananiah, na commander ng mga gwardya sa buong palasyo. Remember this, kung ano yung qualifications ng pagpili sa kanila. Pinili ko si Hananiah dahil mapagkakatiwalaan siya at may takot sa Diyos higit sa karamihan. FCC Manila, we really need to be serious here. Mga kapatid, sometimes merong temptation na nagmamadali tayo to occupy o lagyan yung mga bakante. Amen? It's a temptation, if you will. Pero ano ang pagpapaalala sa atin as we rebuild? Maghinay-hinay sa paglalagay ng mga leader. Amen? If they are trustworthy, qualified sa position, why not? Pero kung hindi muna, at they really need more training, more exposure, and testing through time, i-delay muna. Amen? Mahalaga po na ang mga ilalagay po natin sa posisyon ng ministry ay mapagkakatiwalaan, tested, at nasubok na ang kanilang commitment. Amen? Even sa pastor, sabi ni Pablo, do not ordain or do not immediately anoint na bagong believer. For when Satan would deceive him, he will fall. Amen? Even sa pagpapastor. Kaya nga minsan may mga biro na pinabili lang ng suka, nagpastor na. Totoo yun. Marami po ang mga nagpastor, nakita na si pastor, marami nagre-regalo, bagong damit. I want to be a pastor. Tinanong, bakit mo gustong magpastor? Kasi may damit tuwing Pasko. Really? We really need qualified, trustworthy, tested, committed leaders here in the church and as a church bilang universal na qualified. Amen? Subukan po ninyo at nangyari na sa Pilipinas natin na yung mga inilalagay at ibinuboto ay hindi mga qualified. Ano nangyayari sa ating bansa? Ganon din sa iglesia. Subukan po ninyo kung ang mga leader po dito po sa FCC Manila at ang mga nangunguna dito ay nagpapatakbo ng mga illegal. Ano mangyayari sa church natin? Baka po ang pinag-aaralan na po natin, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Lotto chapter 5 verse 2. Karambola number 1, 2, 3. Speed. Sino-sino? Queen, Jack. Sino-sino? 4 spades. Matakot kayo. Amen? Gusto niyo po ba yon? Di ba?
Gulat ka, no? Friends Day, in-invite ka, halimbawa, ni Sister Rihanna. Nag-invite. Nakita niya yung kaibigan niya na may problema. Kapatid, Jesus is the answer. Sumagot yung kanyang classmate, what is the question? Yung po mga natawa, praise God. Nagets nyo? Uulitin ko. Yung classmate niya, ang sabi ni Rihanna sa classmate niya, Jesus is the answer. Sumagot, what is the question? Tara, punta ka sa Friends Day namin every 4th week. Tama-tama yung men's ministry ang sa 4th. Nag-present, mahal na mahal kita, Panginoon. Tapos na, pagdating sa Word of God, nagulat yung kaibigan ni Sister Rihanna. Yung mga ushers, nilabas lahat ng bola. First round, 2 digits. Second round, 4 digits. And third round, 6 digits. Why I am sharing this? Because if we are really serious enough, we need qualified leaders. Amen? Tested through time. Amen? Kaya nga alam niyo, even yung pagpe-preach dito, sabi ni James chapter 3 verse 1, huwag maghangad ang bawat isa sa inyo na sila'y mga turot mangaral sapagkat sila ay husgahan ng mas mahigpit. Amen? Yung po mga pastors, mga teachers, mas mahigpit po kaming huhusgahan kaysa po sa mga members na nakaupo lang. Bakit? Because we preach the Word of God. Amen? And sabi po ni Apostol Pablo na kapag mali ang aming ebanghelyong tinuturo, walang kaligtasan sa mga nakikinig. Bakit? Mali yung pinapangaral eh. Ibang Kristo ang ipinapangaral. Kaya we need qualified leaders. We can no longer afford to go back sa mga maling katuruan. Amen? We can no longer afford na bumalik sa mga haka-haka at mga kuro-kuro. But we can afford, as we rebuild the wall, to go back sa salita ng Diyos. Is it biblical? Hindi ibig sabihin na kinote, hindi ibig sabihin na binasa sa Bible, hindi ibig sabihin na pinost sa Facebook. Immediately, tama yan. We should ask the question, is it within the context? O nagko-quote lang. Amen? Kaya po mga kapatid, we really need qualified leaders. Number 5, hunger and thirst for the Word of God. Amen? Bumalik na po ba tayo sa pagkauhaw ng salita ng Diyos? Amen? Gaano po natin binubuksan ang salita ng Diyos every day? Meron pong 2 department sa aming school. Isa pong Chinese department, hindi po ako Chinese, mukha lang po daw. At isa pong English department. Para po kami nasa ibang bansa. Pagpapasok po ako sa campus, may Cambodian, may Malaysian, may Cambodian, Malaysian, meron pong sa India, Indian, merong may German, may iba-ibang lahi at may American. Pagdating po sa Chinese, dahil hindi po sila required mag-English, naniniwala ako sa speaking in tongues. Unknown tongue kasi. Ang speaking tongues kasi unknown. Yun lang ibig sabihin nun. Alam po ninyo, sa kanilang bansa, talagang tinatarget pala talaga sila. Kaya pag nag-aaral, bawal kaming mag-selfie sa kanila na ipopost sa Facebook. Bawal. Ni my day. Bawal. Yung 2 sa kanila ay hindi po pinapasok dito. Sapagkat ang higpit nga po sa kanilang pong bansa. Ang sabi nila sa amin, yung iba naman marunong mag-English, you know, in the Philippines,
Napakapalad po natin mga Pilipino, sabi nila. We can worship God freely. Amen? Hindi po yung mga usher doon, pag usher. Sino yung mga usher dito? Taas kayo ng kamay. Kapag usher kayo doon, kailangan kayo ay nagbabantay. Bakit? Yung mga authorities, papasukin kayo. Amen? At sabi nila, napakapalad ng Pilipinas na talagang malaya kayo, nakakapagbitbit ng Bible, nakakabasa ng Bible. Sa kanila, umabot sa punto na kung 66 books yan, at 66 members, alimbawa, si Sister Ann, kailangan kabisado niya ang Genesis, si Elder Alex, kabisado niya ang Exodus, kailangan kabisado niya, ganon. Kaya bawal ang makakalimutin doon. Sapagkat pag sinabi, Genesis 12, o Sister Ann, ikaw, kailangan kabisado mo. Pero ang problema sa atin, napakalaya natin, we take for granted the Word of God. Amen? Huwag mo tignan ng katabi mo. Wag. Diba? The more na malaya, the more na tinitake for granted ng salita ng Diyos. Mga kapatid, huwag na po nating pong hayaan na magkaroon tayo ng national persecution para lang bumalik tayo sa uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Nagkaroon ng rebuilding dahil nakita nila yung kanilang pagkukulang. Nakita nila yung kasalanan ng kanilang mga ninuno at bumalik sila sa salita ng Diyos. Amen? At ilan pong oras na pinag-aralan nila? 6 hours. Nakatayo. Amen? And here we are dito sa FCC Manila, mga kapatid. Ibinalik po natin yung pong training in order for our members na mas lumalim pa sa salita ng Diyos. Amen? Ibinalik po natin po yung Herme, ibinalik po natin po yung Teo, ibinalik po natin po ang Bible survey in order for our leaders, for our members, na to go deeper sa salita po ng Diyos. Kumusta po, mga kapatid? And doon ako natutuwa, sabi ko nga kay Tito Danny. Amen? I-chat kita, Tito Danny, anong score mo ha? Sa ano? Balita ko daw, marami ka daw na uwi nung mga ano. Nakailang po ba kayong kape? Nung ano, di po ba yung mga, yung mga premyo? Hunger and thirst. Amen? Nakakalungkot sa isang mananampalataya na mas kilala pa niya ang mga artista kaysa sa mga tunay na artista at aktor sa Biblia. Amen? Kaya nga mga women's ministry, maganda yung topic ninyo na who are the women's in the ministry. Ang dami. Amen? Go ahead. Nakakalungkot sa sa mga kabataan na mas kilala pa ninyo si Piolo Pascual, si Jericho Rosales, ang Starstruck Batch 1, Batch 2, Batch 3, Batch 4, at ang Star Circle Quest Batch 1, Batch 2, walang Batch 3. Kaysa sa ating Panginoong Hesus. Amen? Na may mga nagtanong, ano ang kinagat ni Eva at ni Adan? Alam ba niyo kung ano sagot? Ahas daw. Di ba? Imagine that. Bagamat nakakatuwa, pero sumasalamin. Amen? Meron na po bang taong kumagat sa ahas? Amen? Bumalik po tayo. Ang sabi ko nga po, nagpahapyaw na ako. Sabi ko, ang kasing pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lang para sa mga leaders. Amen po ba? It is for all. I am looking forward na maibalik ang adult class and youth Sunday class every Sunday. Amen? But before we worship. Amen po ba? Nagpaparamdam na ako na bago tayo po mag-worship proper, ay meron po munang adult Sunday class and youth Sunday class. Ang problema ng mga churches dyan, kapag binalik ito, kung ang youth Sunday school
at adult Sunday School ay alas 9 hanggang alas 10, pupunta ng alas 10. Lalaktawan yung Sunday School. Hunger and thirst for the Word of God. Amen? Imposible sa isang tunay na nagmamahal kay Kristo na hindi niya mahal ang salita niya. Amen? Kaya ibinalik natin yung family worship sa bawat tahanan. Amen? Bago po lumalim dito, kailangan sa tahanan muna. Amen? Sa inyong mga tahanan, ano ang pinag-uusapan? Mga kapatid, pinag-uusapan na po ba natin yung salita ng Diyos sa bawat tahanan? Amen? Kasama na po ba ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat FCC Manila? Libre, malaya, hindi kayo makukulong if you will open it. And also the men's in here at FCC Manila. Do you lead your family sa pagbabalik sa salita ng Diyos? Amen? Ako ay na-inspire doon sa anniversary na presentation na kinunan sa tahanan ng mga Garcia. Amen? Diba? Si Sister Lorna, ang dala niya ay bill ng kuryente, pero si Elder Alex, Biblia. Amen? And I will never ever forget that video presentation. Amen? Yung isa, calculating the crisis. Yung isa, contemplating about the solution, Christ. Amen? Kaya sabi nga doon sa dulo, mga anak, wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang Diyos lamang. Amen? And I believe na hindi lang yan presentation, kundi realidad sa bawat pamilya dito sa FCC Manila. Amen? Gusto kong makarinig in the future na yung mga bata ngayon, babalikan nila kayo. Sinong nagturo sa'yo patungkol sa salita ng Diyos? My dad. My mom. Amen? Sino ang nagturo sa'yo na maging tapat sa paglilingkod sa iglesia? My dad and my mom. Sino makakagawa niyan? Kayo po na mga ama at ina. Amen? Hindi yung sinong nagbabawal sa'yo pumunta ng church. Eh di po, Pastor Yusuf, sinanay ko, tatay ko. Baligtad. Amen? Nehemiah 8:1-2. Tignan po ninyo. Hiniling nila kay Ezra na tagapagturo ng kautusan na kunin niya at basahin ang aklat ng kautusan ni Moses na inuutos ng Panginoon sa mga Israelita. Amen? Nauuhaw sila. Siyempre for 70 years, mga kapatid. Tayo po dito, sa ating pong sarili, sa ating pong iglesia, uhaw po ba tayo sa salita ng Diyos? Amen? Kumusta po yung pagkauhaw po natin? Kumusta po yung pagkagutom natin sa salita po ng Diyos? Number 6, confession and repentance of sin. Nung makita po nila yung aklat po ng kautusan, Nehemiah 9:1-3, tumayo sila at ipinahayag ang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Nakatayo sila sa loob ng 3 oras habang binabasa sa kanila ang kautusan ng Panginoon ng kanilang Diyos. Sa kanilang pagre-rebuild, inisa-isa nila, ano ba ang aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. Hindi po sila blame game. Panginoon, ito yung pagkakamali ng aming mga ninuno. Panginoon, ito yung mga pagkakamali namin. Ito yung dahilan kung bakit kami ay naalipin for 70 years at pinahintuluto ng Diyos dahil napakatigas ng ulo namin. At kung gusto ninyo pong malaman kung gaano katigas ang ulo ng mga Israelita, yun po, sa aklat po ng mga Judges. Paikot-ikot. The cycle of sin. Amen? Tayo po dito. Nag-pause po ba kayo for a while sa ating sarili? Nagnilay-nilay na po ba tayo sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakamali, at sa ating mga pagkakasala? Amen?
pumupunta po tayo sa church at ang marapat na resulta ay mas lalo po nating nakikita yung ating pong pangangailangan sa Diyos. Amen? Na habang pong tayo ay nagre-rebuild, mas lalo pong lumalalim ang ating pong pagpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Amen? Mas lalo natin nakikita na, Panginoon, ako'y nagkasala, ako'y nagkamali. Kaya mas lalo po tayo pong dedepende sa awa at sa biyaya po niya. Hindi po yung, Lord, mas active ako sa Kanya. Lord, mas magaling ako sa Kanya. Lord, hindi po. Na Lord, kung hindi mo lang ako kinaawaan, kung hindi mo lang ako binigyan ng iyong biyaya, hindi kita mapaglilingkuran. Amen po ba? Ang tunay na palatandaan ng tunay na nagsisi, ang tunay na palatandaan ng tunay na nagpapakumbaba sa harapan ng isang banal na Diyos, mapagkumbabang puso, hindi mayabang, at yan ay maawain, at yan ay masunurin at may takot sa Diyos. Amen? Hindi yung habang tumatagal sa iglesia, mas lalo pong umaangat siya, nag-elevate siya. Pag nakikita nyo siya sa gate, nagtataka ang mga usher, lumulutang siya. Kapatid, bakit ka lumulutang? Hindi ba? Nakakatakot yun Kundi habang tumatagal sila dito sa FCC Manila, mas lalo silang nagpapakumbaba. Mas lalo silang lumalalim sa salita ng Diyos. Amen? Despite of the challenges. Amen po ba? Nakamatayan lamang po ang makakapag-iwalay sa kanilang commitment. Amen? Nakakita na ba kayo ng gano'n, yung mga ayaw mag-retire because they really love Jesus? Amen? The true Jesus. Amen po ba? Yes, we can face crisis. Yes, we can face challenges. Pero all the more, itong mga crisis nila, mas lalo silang pinipili na lumapit kay Kristo. Amen? Mas lalo po silang nananatili sa iglesia. Amen po ba? Kaya tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, stay ka lang at huwag kang malate. Sabihin mo po sa kanya ulit, stay ka lang. Sama-sama tayo dito. Amen po ba? O anong reaksyon niya? Amen? Mamaya may membership covenant po tayo. Ano na po ba yung mga pinahayag po natin? Amen? Hindi pa po uli ang lahat. Kahit gaano kalala, kagrabe. Alam po ba ninyo, the more na naiintindihan natin kung gaano tayo kalalang nagkasala, the more na mas malalim yung response. Tignan ninyo po yung nagbuhos ng pabango sa paanan ng Panginoong Hesus. Everybody is watching while the sinful woman was pouring out an expensive and costly perfume at the feet of Jesus. Why? Nakita niya kung gaano kalala, katindi at kalalim yung kanyang pagkakasala. And as a response, ganun na lang katindi, kagrabe at katodo yung kanyang pagsunod sa Diyos. Amen? Bakit may mga mananampalataya na ang babaw ng paglilingkod sa kanila? Sa Diyos, mababaw kasi ang pagtingin nila sa awa at biyaya ng Diyos sa kanila. That's it. Bakit nahihirapan silang magkaloob sa iglesia? Sapagkat mababaw yung pananaw at pagtingin nila sa pagkilos ng Diyos sa buhay nila. That's it. Amen? Kapag wala kang tiwala, hindi ka magpapakawala. Tama po ba? Kapag hindi mo yan mahal, hindi mo yan gagastosan. Amen po ba? Pero ito, ginastosan niya ng costly perfume. Nang hinayang ba siya? Hindi. Kaya mamaya, sa ginintuang kaloob, mag-ready na kayo. Number 7. Sabi mo sa katabi mo, 2 na lang. Number 7, ito. Paborito to ng mga taga-FCC. Faithfulness and generosity in giving. For 70 years, wala po sila sa Southern Kingdom. Nasaan sila? Nasa Babylonia. Sira ang pader, at pader lang ba ang nahinto at nasira? Yung templo, tama ba?
Ano ang ibinalik ni Nehemiah at ni Ezra? Magkasalinsinan yan. Yung temple worship. Sinong pinabalik niya? Yung mga Levita. Tingnan po ninyo. Nehemiah chapter 10 verses 35 to 36, as part of their rebuilding. Nangako rin kami na dadalhin namin bawat taon sa templo ng Panginoon ng unang ani, first fruit ng aming bukirin at unang bunga ng aming mga tanim. Why they are bringing their first fruit? Ang first fruit kasi, ibibigay nila sa Diyos because it symbolizes, Panginoon, ibibigay ko yung first fruit, yung unang ani ko, because I will trust in you that you will bless the next harvest. Yun ang ibig sabihin ng first fruit. Dadalhin din namin sa mga pari na naglilingkod sa templo ng aming Diyos ang aming panganay na anak na lalaki, pati ang unang anak ng aming mga baka, tupa at kambing ay nasusulat sa kautusan. Mga kapatid, bahagi ng rebuilding ang kanilang pagiging generous. Sabihin mo sa katabi mo, generosity. Wala sa kanilang bokabularyo ang pag-ipit sa kanilang tithes and offering. Amen? Sa mga kapatid po natin dito na nagtatrabaho, hindi ko patataasin ang iyong kamay. Ang bahagi ng rebuilding ay ang ating pagiging tapat sa ating pong tithes and offering. At tumahimik ang paligid. Ninanamnam nila. Ito na naman tayo, Pastor. Bahagi po ng rebuilding ang generosity. They will not worship God empty-handed. Lagi, kung may tugtugan ng alpa, lira, at sa saliw ng tugtog ng pompiang, lagi nakasama yung kanilang offering. Amen? They will not worship God without faithful giving of their offering. Amen? And here we are, your tithes is just the beginning. Amen? Ang tawag doon, generous giving. May nabasa po ba tayo sa rebuilding ng wall sa Book of Nehemiah na naging kuripot sila? Hindi. Naging all the more generous sila kasi nakita nila God intervened. God blessed them. Tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na makabalik sila after 70 years. And as a response of God's generous act, here we are. Yung pong kanilang pagkakaloob kumakawala sa bulsa. Hindi po mapakali si Manuel L. Quezon, si Sergio Osmeña, at si Noynoy at yung 3 pugot na ulo at sinasabi sa iyo, pakawalan mo ako. Hindi ako nababagay forever sa bulsa mo. May narinig po ba kayong ganong boses? Amen? Ang sabi ko nga, panahon na para ibalik natin. At wag na wag kayong mahihiya. If you are really serious, go ahead. May sobre dyan, write your name. Tithes, halimbawa, tithes. Ano pangalan mo? Maria, Corazon, Teresa, Magbanwa, Sigma, Gao, tama. Haba ng pangalan na. You can write your name. Amen? Kasi sa kanila, meron silang records. Napansin nyo ba yung pagdetalye ng mga pangalan na kasama sa rebuilding? Ganon din. Go ahead. Do not be ashamed. Sa bawat tapat na hindi na-miss out at sa bawat tapat na nagkaloob ng inyong mga ikapo, kayo na mga nagtatrabaho, mga businessman, mga entrepreneur, o mga kahit sabihin yung simple lang yan, regardless of the amount, pero yan talaga ang inyong pagkakaloob sa Diyos, kasama ka sa rebuilding. Amen? Sa mga estudyante, bagamat hindi po ninyo yan na income, you can offer to the Lord. Amen?
At hindi lamang po sa ating pong mga income ang pag-iikapo, pati sa din iba. Amen? Kung meron ka ring extra income, bahagi din yan. Alam po ba ninyo kung ano ang mensahe na sinasabi natin sa Diyos kapag ayaw po natin pong ibigay ang ating tithes? Alam po ba ninyo kung ano? Kapag ayaw nating pakawalan yung ating tithes and offering, ang ibig sabihin nun na mensahe ng sinasabi ng Diyos, Lord, you are not faithful. Lord, you cannot bless me. Lord, you cannot provide. At higit sa lahat, ang masakit, kapag hindi mo ibinibigay yan, ang sinasabi mo mensahe sa Diyos, hindi galing sa iyo ang lakas at kaloob at trabaho kong ito. That is the message. And nakita nila, everything ay pagmamayari ng Diyos, and they are just going back. Amen? Sa generous giving, hindi po issue kung maliit o malaki yan, basta't yan talaga ang tithes mo. Amen? Sa generous giving, hindi tinatanong na baka wala na kaming pambili, baka maging baboy yan. Ang tinatanong, Lord, ito yun. And number 8, sabi mo sa katabi mo, panghuli na to. Okay, unat na. Amen. Ayan na. Sa chapter 13, nagalit si Nehemiah, di ba? May konti siyang pagkabayolente. Tama po ba? Bakit? Kasi sa chapter 7, 8, 9, 10, nangako sila ng oath na hindi po sila mag-aasawa. Hindi nila papayagan na kanilang mga anak na mag-asawa ng hindi mananampalataya. Tama? Bakit? Because that is the way of idolatry. The same in the New Testament. Kaya nga, malilito talaga ang inyong anak, mga kapatid. Tay, naisan po ba ako? Dito o doon? Di ba? At may kilala ako dahil magkaibang pananampalataya ng mag-asawa. Alam niyo kung anong ginawa? Pinabinyag dito, pinadedicate doon, pinakumpil dito, pinabautismo dito. Ang tawag doon ay the principle of paninigurado. And alam niyo po, sa mga iba na mga kababayan natin, yung mga naninigurado, wala ba kayo napansin sa mga businesses? May pusa. Tama? May rosaryo. Napansin niyo po ba yun? Meron kung ano-anong, minsan nguso ng baboy. Minsan meron akong mananampalatayang binisita. Mag-New Year. Bakit po may nguso ng baboy dito? Literal na nguso ng baboy na nakasabit. Sino doon na nakakita ng ganon? Taas ng kamay. Para saan to? Pastor, pampataboy ng malas. Nguso ng baboy? Pumasok ako. Bowl. May pera. Kukunin ko sana eh. 10,000 nakarolyo. Para saan po yung itlog sa gitna? Pangpalabok po ba yan? Prosperity ball. Bakit po? Para maganda ang pasok ng bagong taon. Mga nanampalataya to. Ha? This is the result kapag tayo po ay nag-compromise. Amen? Mga kapatid, sa mag-asawa, kailangan iisa lang ang pananampalataya. Amen? Hindi pwede pong magkaiba kayo ng pananampalataya at ng Diyos na sinasamba. Amen? Hindi pwede na magkaiba ng pananampalataya at ng Kristo si Sister Lorna at si Elder Alex. Amen? Nagalit si Nehemiah sapagkat they broke their covenant. Believer only for your fellow believer. Amen? Ang lifetime partner po natin ay kailangan kapwa natin mananampalataya. Amen?
Sa mga yung pong mga may asawa na dito, okay, given na yan. Sa mga naghahanap pa, ano sabi ng salita ng Diyos, believer? Sa mga walang hinahanap, praise God, kalmado ka. Diba? Sa mga naghahanap, kailangan mananampalataya. Taas nga kayo ng mga kamay. Sa mga wala pang asawa dito. Sino may mga single dito? Bakit nagtaas ako yung mga may asawa dyan? Balo. Nako, pahinga na kayo. Really? Alam nyo, kapag 80 na kayo, huwag na kayo maghanap. Diba? Pag 90 na, huwag nang maghanap. Diba? Pakaibang nyong mahanap. Sa mga single pa dito. Ayan. Dito, may single ba? Kailangan iisa kayo ng pananampalataya, mga kapatid. Ang dami kong nakitang mga mananampalataya na nawala sa ministry dahil hindi nila kaisa sa pananampalataya ang kanilang napangasawa. Ang hirap na, mga kapatid. Really? Tandaan po ninyo, walang divorce dito sa Pilipinas. Tama ba, Sister Ann? Wala talaga. Pag pinakasalan mo na yan, dito sa Pilipinas, we highly discourage annulment hanggat maaari. Pero, mas maganda na pong maging precautionary kaysa maging reactive. Amen? Kaya po mga kapatid, 8 po na mga batayan if we are really rebuilding the wall. Let's pause for a while and ask this question. Did we really rebuild the wall of FCC Manila? Amen? Mga kapatid, ano dapat ang ating maging motivation? Ang Diyos. Nehemiah 2:11. Susunod tayo sa rebuilding because we want to please God. Amen? And what is our reward? It is God also. Alalahanin mo ako, Diyos. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Basahin nga po natin ito. Sabay-sabay tayo. Nehemiah 5:19. Sabay-sabay po, no? Nehemiah 5:19. Alalahanin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking ginawa, alang-alang sa sambayanan nito. Ito pong tanong. Basahin po natin. Mga kapatid, ang pag-rebuild ng FCC Manila ay magsisimula sa atin, sa pamilya at iglesia. 3 component po yan. Nagsama-sama po tayo dahil nag-rebuild kasi tayo. Yung mga nag-rebuild sa kanilang sarili, nag-rebuild sa kanila pong tahanan, nandito ngayon, magkasama-sama. Amen? I don't know your heart. I cannot read it. Pero, kapatid, huwag po nating sayangin yung pagkakataong pong ito that God wants to rebuild yourself, rebuild our family, and rebuild our church.